Alam niyo ba kung gaano kaimportante ang sexuality sa ating pagkatao? Ayan, so welcome po sa ating lahat, no? So new day, new lesson po ang ating pag-uusapan. Okay, so for topic for today is all about gender and human sexuality. So by the way, ang focus po ng discussion nito is para sa ating mga grade 8 learners. Okay? So today now, we are diving into the fascinating world of gender and human sexuality. Ngayon, alam nyo ba na hindi lang ito tungkol sa lalaki at babae? Okay? Gender refers to the roles, behaviors, and identities that society associates with being a male or female. Ngayon, pero tandaan lang, no, hindi fix ang gender. Pwede itong mag-evolve or nag-evolve ito. Okay? Ang sexuality naman ay kung paano natin nararanasan at ipinapahayag ang ating feelings and attractions. Ngayon, importante ito kasi it helps us understand ourselves and respect others' identities. Ngayon, what is sexuality? Alam niyo ba kung gaano kaimportante ang sexuality sa ating pagkatao? Ngayon, ito ay hindi lang tungkol sa romantic relationships. Ito rin ay tungkol sa kung paano natin naiintindihan at ipinapahayag ang ating sarili bilang sexual beings. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kasali dito ang emotions, attractions, pati na rin yung ating self-concept. Okay? Hindi ito simpleng bagay. Lahat tayo mayroong unique experience pagdating sa sexuality. Kaya naman mahalaga na maging open-minded tayo, respectful tayo sa iba't ibang pagkakataon. Tandaan lang, no, understanding sexuality helps us embrace who we are and connect better with others. Okay? Sige, next. Ngayon, tingnan nyo po yung nakikita ninyong image dyan sa ating presentation. Ang sexuality ay hindi lang tungkol sa physical na anyo. Meron itong 5 aspects. Okay? Ngayon, una dyan is yung tinatawag nating physical. Meron tayong mental, social, emotional, and ethical. Okay? Ano ba yung mga yan? When you say physical, ito yung it's how we look bilang isang lalaki or babae. Paano ba natin tinitingnan yung sarili natin bilang isang lalaki or babae? Okay? Mental. Ito naman yung paraan ng pag-iisip natin bilang isang lalaki at babae. So dahil lalaki ka, paano ka ba mag-isip bilang isang lalaki? Parang ganun yan. Next naman is socially. It is how we interact with others. Bilang isang lalaki, paano ka nakikihalubilo sa iba? Sa kapwa mo lalaki at sa babae. Okay? Next naman, okay, emotional. Pag sinabi natin emotional, ito yung nararamdaman natin para sa sarili at sa iba. Bilang isang lalaki, ano ba ang nararamdaman mo sa isang ka-gender mo pa? Halimbawa, kapwa lalaki or kapwa babae. Parang ganun yan. And then lastly, ethically. Ito yung pagpapahalaga natin sa relationships. Ayan, yung mga bagay-bagay na pinapahalaga natin sa isang relasyon. At kapag kayo ay nasa relasyon, so sana all pinapahalagahan, di ba? Okay, lahat ng ito ay usually interconnected at bumubuo sa ating pagkatao. Okay, that is sexuality. It includes 5 aspects na binanggit ko. Okay, so I hope clear po yan sa inyo. Okay, let us talk about the sexuality towards yourself. Ngayon, ang sexuality ay hindi lang tutungkol sa iba. It's also about how we see ourselves. So una dyan, no, how you feel about yourselves. Mahalaga ito kung paano natin nararamdaman yung ating sarili. Self-acceptance, ika nga. Diba? Accept yourself. Tanggapin mo na ganyan ka na. Okay? Pangalawa, paano natin iniisip ang ating sarili? How you think about yourself. Okay? This shapes our confidence. Next. Okay. Sexuality towards others. Ano ba tong mga to?
Okay, ang sexuality natin ay hindi lang tungkol sa sarili, pati na rin sa interactions natin sa iba. Una, paano natin mararamdaman ng iba? Okay? How we feel about the others. Paano natin sila mararamdaman? It's up to you. Kanya-kanyang style yan. Kung paano mararamdaman yung iba. Okay? So, depende sa pagkakilala mo at pagkakilala mo sa kanila. Sige. Okay, pangalawa no, paano natin iniisip ang iba? Ayan. Totally ba nagiging concern tayo sa iba? Okay, madalas ba tayong nag-iisip tungkol sa ibang tao? Ayan. Pangatlo, paano natin nakikita ang iba? We judge based on experience. So ito, usong-uso to eh. Karamihan sa mga kabataang Pilipino or hindi man lahat, okay, agad-agad nagja-judge tayo based sa nakikita natin. Instead, why not judge based on your experience doon sa pagkakilala sa taong yan? Diba? Kasi kapag sa mga Pilipino, yung ilan sa mga kabataang Pilipino, kapag nakakita ng, ay si ano, ganyan yan eh. Kapag may nakikitang iba, may nakikilalang iba, parang gano'n ang datingan niya, linyahan nila. Okay? Next naman is yung panghuli natin, paano natin minamahal ang iba? Love strengthens bonds. Okay? So kaya let's learn lang how to appreciate and respect one another. Take note of the word respect. Respeto ba? Okay? Okay, sige, next. Ngayon, let's talk about a healthy sexuality. Ang healthy sexuality kasi ay tungkol to sa pagiging responsible sa ating actions. Okay? Dapat alam natin ito kung paano ito nakaka-apekto sa ating self-esteem, decision-making, at saka behavior. Diba? So kapag kasi responsable tayo, mas nagiging confident tayo sa sarili natin at saka pakikitungo sa iba. Kaya let's always think na bago ka kumilos, syempre, respetuhin mo muna yung sarili mo, pati na rin yung ibang tao. Diba? Give and take lang tayo. If you want my respect, syempre, matuto ka rin rumespeto. Syempre, sa sarili mo higit sa lahat. Okay? Respeto ulit, respeto. That is the key. Respect. Sige, next. Okay. Healthy sexuality pa rin tayo, no? Ang healthy sexuality ay nakabase sa ating sarili. Kung paano natin to iniintindi, tinatanggap, at ipinapahayag sa ating pagkatao. Okay? Ngayon, meron dito tayong tinatawag na self-love. Mahal mo ba ang sarili mo? Mahal mo ang sarili mo, pero hindi, okay, ang lakas mo magmahal ng iba, pero ang sarili mo, mahal mo ba? Okay? So, acceptance is the key. Learn to accept yourself. Diba? Self-knowledge, gaano mo kaalam, kakilala ang sarili mo. Okay? You understand your feelings and character. Bilang isang lalaki, di ba? Pagka ganyan ang reaction mo sa isang babae, paano mo masasabi na yun na yun? Di ba? Okay, self-confidence. Awareness of things you can do well. Di ba? Alam mo naman sa sarili mo kapag bilang isang lalaki, kapag confident ka, nagagawa mo yun. Di ba? Nagagawa mo yun nang hindi ka nag-iisip ng 3 isip or 2 isip. Diba? Okay, self-respect. Ito na naman, sa respeto. Self-respect and self-love, actually, they are interconnected, ha? Disregards for yourself as a worthwhile person. Okay? So, syempre, gaano mo ba pinapahalaga ng sarili mo? Baka mamaya, dahil lang sa isang tao or dahil na ganyan ka, ang tingin mo sa sarili mo is, inaalisan mo na ng respeto yung sarili mo. Okay? Next naman is the self-expression. The way you express yourself if you are a male or female. So, paano mo pinapakita ang ugali mo or behavior mo sa ibang tao, pati na rin sa sarili mo. Okay? So, masasabi mong healthy ang iyong sexuality kapag lahat ng mga self na binanggit ko is nagagawa mo. Meaning to say, your sexuality is healthy. Kapag isa lang dyan is parang nade-deprive sa'yo, it also means na parang mayroon pang kulang. Okay? That needs some attentions. Parang ganun. Okay, next. Healthy attitudes that influence sexual behaviors. Ito po sila, 3 po yan. Ang healthy sexual behavior ay naapektuhan yung ating sarili. Unang-una dyan yung self. Okay? Pamilya at kaibigan. Una, dapat marunong tayong magpahalaga sa sarili, maging responsable at matuto tungkol sa sexuality. Ayan, be responsible na naman muna, ha. Before others, syempre, learn to love yourself. Kumbaga, sarili mo muna.
Pag kaya na ng sarili mo, saka ka magkaroon ng pake sa iba. Para ganun, di ba? Okay, next. Sa family. Sa family or sa pamilya, mahalaga ang pagpapahayag ng pagmamahal, communications, pagtupad sa responsibilidad. Okay? So, yung mga yan, dapat bilang isang lalaki ka or bilang isang babae sa pamilya ninyo, so dapat nagagampanan mo yung mga yan. Then, sa mga kaibigan naman, sa peers, okay, dapat matutunan mo rin yung pagiging magalang or yung paggalang, tamang pakikitungo, pati na rin yung pagiging handa sa seryosong relasyon. Siyempre, ito sa karamihan sa mga kabataan, alam nyo lahat na dito tayo nagsisimula, dito kayo nagsisimula sa pakikipagkaibigan and sooner or later nagiging seryosong relasyon. Pero remember lang po, no, sexuality pa rin po tayo, di ba? If you think that is serious, dapat pag-isipan mo ng maigi. Dapat bago ka pumasok sa mga yan, so dapat alam mo rin muna sa sarili mo kung ano ba talaga yung totoong nararamdaman mo doon sa kapwa mo kaibigan, regardless kung siya ay lalaki or babae. Okay? So I hope clear po yan. Sige, next. Okay, what is human sexuality? Ito madali lang ito intindihin, no? Ang human sexuality ay hinggit pa sa pagiging babae or lalaki. Ito yung paraan kung paano natin naiintindihan at ipinapahayag ang ating sarili bilang sexual beings. Ngayon, mahalaga ito sa ating pagkatao dahil syempre nakaka-apekto ito sa ating mga identity at sa relasyon sa iba. Ngayon, tandaan lang, no? Sexuality is personal, unique, and higit sa lahat, it deserves respect. Ayan, respeto na naman ah. Narinig nyo na naman ang salitang respeto. Kasi dapat lagi talagang meron yan. Okay? Next. Ito na tayo. Matanong ko lang kayo, ano bang pagkakaintindi nyo kapag narinig nyo ang salitang sex? Diba? Sige nga, paki-comment nga po dyan sa ating comment section. Okay, anyway. So, pag sinabi natin sex, diba? Ito yung tumutukoy sa ating biological na katangian bilang male or female. Then, nakabase ito sa ating reproductive system. Siyempre, yung mga lalaki ay merong fill in the blank, alam niyo yan. And then, habang yung mga babae naman ay merong, yan. Okay, so tandaan nyo lang, no, ang sex ay tungkol sa physical na pagkakaiba. Pero ang gender naman ay tumutukol sa roles sa society. Which is, babanggitin ko yan mamaya. Okay, sige, next. Ayan. Pag-usapan natin yung gender. Hindi ito tungkol sa sa biological sex, kundi tungkol to sa role at expectation ng society. Okay, so halimbawa, meron kang kultura na nagdidikta kung paano dapat kumilos ang lalaki at babae. So kung anumang kultura yon, nasa sa inyo na yon. Okay? Pero tandaan lang, no, ang gender ay pwedeng mag-evolve. Depende ito sa panahon at paniniwala ng tao. Okay? So, ulitin na, depende sa panahon at paniniwala. Okay? Sige, next. Okay, gender equality. Ang gender equality ay tungkol sa pantay na karapatan ng babae at lalaki. Pantay, ha? Pantay, hindi tabingi, pantay. Okay? Ibig sabihin, pareho nilang dapat ma-enjoy ang human rights tulad ng edukasyon, trabaho, at respeto sa lipunan. Okay? So, tandaan lang, no, ang pagkakapantay-pantay ay hindi isang ideal. Ito ay isang mahalagang hakbang para sa mas patas na lipunan. Okay? So, hindi porke babae siya, is pipigilan mo na siyang gumawa ng mga bagay na ginagawa ng lalaki. Same also sa babae. Okay? Hindi porke lalaki siya, pipigilan mo na siyang gumawa ng mga bagay na ginagawa ng isang lalaki. Parang ganun, di ba? Vice versa lang tayo. Okay? So, I'm sure alam niyo kung ang tinutukoy ko. Gender equality. So, may sundalong pulis na babae, may sundalong pulis na lalaki. Parang ganun yan. Okay? Sige, next. Okay, gender role. Ang gender role ay tumutukoy sa mga expectations kung paano tayo dapat kumilos bilang isang lalaki at babae. So, isang halimbawa rito, no, madalas inaasahan natin yung lalaki, siya yung nagtatrabaho, and then yung babae naman, siya yung nagbibigay ng, or usually nakastay sa bahay. Diba? Pero syempre tandaan natin, yung gender role ay nagbabago yan, lalong-lalo na sa makabagong panahon. So, kaya lahat tayo, no, dapat mayroon tayong kakayahang pumili ng sarili nating landas. So, hindi lang, dahil nasa Pilipinas tayo, hindi dapat tayo pagbawalan.
Okay? Kasi kung lalaki ka man or babae ka man, or depende sa gender mo, kung kaya mong gawin yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin at hindi naman ito makakaapekto sa ibang tao, dapat walang pipigil sa'yo. Okay? Hindi dapat magiging cause ng pag-stop mo is yung gender mo. Dapat walang kinalaman ang gender mo doon. Kasi, that is your rights naman. May rights ka pa rin kahit ano pa ang gender mo. Okay? Sige, tingnan natin kung meron pang kasunod. Ayan. So, I think that concludes our lesson for this video. So, I hope meron kayong natutunan sa first part ng video na to. So, by the way, meron pa po itong mga second parts ha. Pag-uusapan natin yung belief naman. Yung mga paniniwala at kasabihan ng bilang isang lalaki at bilang isang babae. Okay, so that's it. Thank you for listening. Bye-bye.